Maligayang pagdating sa ating video ngayon. Tatalakayin natin ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakahangahangang kaharian sa kasaysayan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya, ang Sultanato ng Sulu. Ang kaharian na ito ay hindi lamang isang simpleng pamahalaang nakalipas, kundi isang makapangyarihang imperyo na humubog sa kultura, relihiyon, at kalakalan sa buong rehiyon sa loob ng maraming siglo. Ang Sultanato ng Sulu ay kilala bilang isang sentro ng kapangyarihan na nagtaglay ng malawak na impluensya mula sa Pilipinas hanggang sa Borneo at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Islam ay naging pundasyon ng kanilang pamumuhay at pamamahala, habang ang kanilang estratehikong lokasyon sa dagat ay nagbigay sa kanila ng kontrol sa mahahalagang ruta ng kalakalan. Sa video na ito, susuriin natin ang bawat aspeto ng kahangahangang kahariang ito mula sa pinagmulan nito hanggang sa pamana nito sa modernong panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang heograpiya ng Sulu na isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa kapangyarihan ng sultanato. Ang Sulu Archipelago ay binubuo ng mahigit 400 isla na nakakalat sa pagitan ng Mindanao at Borneo. Ang mga islang ito ay sumasaklaw sa isang malawak na lawak ng dagat na nagsisilbing tulay sa pagitan ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Ang estratehikong posisyon ng Sulu sa gitna ng Timog Silangang Asya ay nagbigay sa sultanato ng malaking kalamangan. Dahil sa lokasyon nito, ang Sulu ay naging isang mahalagang punto ng pagdaan para sa mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga barko na nagmumula sa China, India at Arabia ay dumadaan sa mga karagatan ng Sulu na nagbibigay ng pagkakataon sa sultanato na kontrolin ang mga ruta ng kalakalan. Bukod dito, ang katangian ng dagat ay nagbigay din ng natural na depensa laban sa mga mananakop. Bago pa man opisyal na maitatag ang Sultanato ng Sulu, mayroon ng mga sinaunang pamayanan sa rehiyong ito na may sariling kultura at sistema ng pamumuno. Ang mga Tausug at iba pang katutubong pangkat ay matagal nang naninirahan sa mga isla ng Sulu, namumuhay sa pamamagitan ng pangingisda, pagsasaka at kalakalan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang dumating ang mga mangangalakal mula sa Arabia, India at China. Ang mga dayuhang ito ay hindi lamang nagdala ng mga kalakal, kundi nagdala rin ng Islam at bagong kaalaman sa relihiyon, agham at kultura. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo sa mga lokal na pinuno, unti-unting lumago ang impluensya ng Islam sa buong rehiyon. Ang mga pamayanang ito ay naging pundasyon ng isang makapangyarihang kaharian na kalaunan ay opisyal na itatayo bilang Sultanato ng Sulu. Noong ika-15 na siglo, opisyal na naitatag ang Sultanato ng Sulu sa pamamagitan ng isang makasaysayang pangyayari. Isang Islamic scholar mula sa Arabia na nagngangalang Abu Bakr ang dumating sa Sulu at nagdala ng mas malalim na pag-unawa sa Islam sa rehiyon. Nagpakasal siya sa prinsesa ng Sulu na si Paramisuli at sa pamamagitan ng pagpapakasal na ito, nakamit niya ang katanggap-tanggap na posisyon sa lipunang Sulu. Noong taong 1457, idineklara ni Abu Bakr ang pagkakatatag ng Sultanato ng Sulu at naging unang sultan nito. Hindi lamang siya naging pinuno sa politika, kundi naging gabay din sa relihiyon ng kanyang mga nasasakupan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak niya ang Islam sa buong Sulu Archipelago, itinatag ang mga Islamic na batas, at pinalakas ang relihiyosong pagkakaisa ng mga tao. Ang kanyang pamumuno ang naglatag ng matibay na pundasyon para sa isang makapangyarihang sultanato. Matapos maitatag ni Abu Bakr ang Sultanato ng Sulu, ang mga sumunod na sultan ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng pundasyon ng bagong kaharian. Ang bawat sultan ay may natatanging papel sa pagpapaunlad ng pamahalaan
relihiyon at teritoryo ng Sulu. Pinalakas nila ang sistemang pampulitika sa pamamagitan ng paglikha ng malinaw na estruktura ng pamumuno at pagpapalawak ng impluensya ng Islam sa mga karatig lugar. Ginamit nila ang mga estratehikong alyansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kalapit na kaharian at tribo, habang ginagamit din ang lakas militar upang palawakin ang kanilang teritoryo. Ang mga sultan ay nagsilbing hindi lamang pinuno ng pamahalaan, kundi pati na rin bilang espiritual na lider ng kanilang mga mamamayan. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang Sulu ay unti-unting naging isang makapangyarihang sentro ng kapangyarihan sa buong Timog Silangang Asya, nagtatag ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang Sultanato ng Sulu ay may malinaw at organisadong estruktura ng pamahalaan na nagbibigay ng kapangyarihan sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa pinakamataas na posisyon ay ang sultan na siyang pinakamataas na pinuno sa larangan ng politika at relihiyon. Siya ang nagtatakda ng mga batas at nagpapanatili ng kaayusan sa buong sultanato. Sa ilalim ng sultan ay ang mga dato na mga pinuno ng iba't ibang komunidad at teritoryo. Sila ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng sultan at ng mga karaniwang mamamayan. Kasama rin ang mga maharlika na mga miyembro ng mataas na uri ng lipunan na may pribilehiyo at kapangyarihan. Ang sistemang ito ay katulad ng isang feudal na sistema. Bukod dito, ang Ruma Bichara na isang konseho ng mga pinuno ay nagsisilbing tagapayo ng sultan sa mahahalagang desisyon ng pamahalaan na nagpapalakas ng kolektibong pamumuno sa sultanato. Ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon sa Sulu, kundi isang buong paraan ng pamumuhay. Naging sentro ng relihiyosong buhay ang sultanato, kung saan ang sultan mismo ay nagsilbing pinakamataas na espiritual at politikal na pinuno ng kanyang mga mamamayan. Sa buong arkipelago, itinayo ang mga moske bilang puso ng bawat komunidad, kung saan nagtitipon ang mga tao para sa panalangin, edukasyon, at mahahalagang pagpupulong ng lipunan. Ang batas ng Islam, na kilala bilang Sharia, ay naging batayan ng katarungan at pamamahala sa buong kaharian. Ang mga tradisyon tulad ng pagdiriwang ng Ramadan, pagganap ng Hajj, at pagsasagawa ng mga seremonya sa kapanganakan, kasal, at kamatayan ay malalim na nakaugat sa pang-araw-araw na buhay. Ang kulturang Tausug at iba pang pangkat etniko sa rehiyon ay lubos na hinubog ng mga aral at halaga ng Islam na nagbigay sa kanila ng matibay na pagkakakilanlan bilang isang bayang Muslim. Bukod sa relihiyon at pamahalaan, ang Sultanato ng Sulu ay naging isa sa pinakamakapangyarihang sentro ng kalakalan sa buong Timog Silangang Asya. Ang estratehikong lokasyon nito sa pagitan ng malalaking dagat ay ginawa itong isang mahalagang punto ng pagtatagpo ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pangunahing produktong ipinagpalit ng Sulu ay kinabibilangan ng mga perlas, tripang, balat ng pagong, at alipin. Ang mga perlas ng Sulu ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang kahusayan at kagandahan. Samantala, ang mga kalakal na dumating mula sa China tulad ng porselana at sutla, mula sa India na may pampalasa at tela, at mula sa Europa na may armas at metal, ay nagpayaman ng husto sa sultanato. Ang aktibong kalakalan na ito ay nagbigay ng malaking kayamanan at kapangyarihan sa mga sultan at dato ng Sulu. Bukod sa kalakalan, ang sultanato ng Sulu ay kilala rin sa kanilang kahanga-hangang lakas sa dagat. Ang hukbong dagat ng Sulu ay isa sa pinakamakapangyarihan sa buong Timog Silangang Asya, na kontrolado ang mga mahalagang ruta ng kalakalan sa Sulu Sea at Celebes Sea. Ang mga Tausug, na kilala bilang mga tao ng dagat, ay may malalim na kaalaman
sa mga agos ng tubig, hangin, at heograpiya ng karagatan. Ginamit nila ang kanilang mga praw na mga mabilis at magaang na sasakyang dagat para sa parehong kalakalan at pakikidigma. Ang mga pandaragat na aktibidad, kabilang ang tinatawag na lanun o piracy, ay ginamit din bilang paraan ng pagpapanatili ng kapangyarihan at pagkontrol sa mga karibal. Sa pamamagitan ng kanilang kahusayan sa dagat, naitatag ng Sultanato ng Sulu ang isang malawak na impluwensya na umaabot hanggang sa Borneo at Maluku. Mula nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, agad nilang natuklasan na ang Sultanato ng Sulu ay hindi madaling mapasuko. Noong 1578, isinagawa ng Espanya ang isa sa kanilang mga unang pangunahing pagsalakay sa Sulu, ngunit tinanggihan sila ng mga tausug ng may lakas at determinasyon. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na sinubukan ng mga Espanyol na sakupin ang Sulu sa pamamagitan ng mga armadong ekspedisyon. Ngunit bawat pagkakataon ay natuklasan nila ang isang kalaban na handa at mahusay sa pakikidigma. Ginamit ng sultanato ang kanilang kaalaman sa heograpiya ng kapuluan, ang kanilang malakas na hukbong dagat, at ang kanilang matibay na paniniwala sa Islam bilang lakas sa pakikipaglaban. Kahit na may mga sandaling nagkaroon ng kasunduan o tigil putukan, hindi kailanman ganap na nasakop ng Espanya ang Sulu na nagpapatunay sa kahusayan at tapang ng sultanato sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Mula sa matagal na salungatan sa Espanya, lumitaw ang isang mas malawak na pakikidigma na kilala bilang ang mga digmaang Moro. Ito ay isang serye ng mga armadong labanan sa pagitan ng mga Muslim sa Sulu at ng pinagsanib na puwersang Espanyol at Kristiyanong Pilipino. Hindi lamang ito simpleng digmaan ng mga sandatahan, kundi isang pakikipaglaban para sa pagpapanatili ng relihiyon, kultura at kalayaan. Ang mga tausug at iba pang Muslim na pangkat ay tumindig ng buong tapang, pinatnubayan ng kanilang malalim na pananampalatayang Islam. Para sa kanila, ang pakikipaglaban ay isang banal na tungkulin, isang paraan ng pagtatanggol sa kanilang pananampalataya laban sa mga dayuhang nagnanais na baguhin ang kanilang pamumuhay. Ang konsepto ng jihad o banal na pakikipaglaban ay nagbigay sa kanila ng lakas at determinasyon na hindi madaling masupil. Kaya naman, sa kabila ng mas advanced na sandata ng Espanya, patuloy na lumaban ang mga Moro ng may hindi matitinag na tapang at pagmamahal sa kalayaan. Habang nagpapatuloy ang mga digmaan laban sa Espanya, matalino namang ginamit ng Sultanato ng Sulu ang kanilang relasyon sa ibang mga kapangyarihang Europeo bilang estratehikong balanse. Ang Britanya at Olandes, na kapwa karibal ng Espanya sa kalakalan at kapangyarihan sa Timog Silangang Asya, ay naging mahalagang kasosyo ng Sulu. Noong ika-17 at ika-18 siglo, nakipagkasundo ang Sulu sa mga kinatawan ng British East India Company at Dutch East India Company na kilala rin bilang Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ang mga kasunduang ito ay nakatuon sa kalakalan ng mga produktong tulad ng perlas, tripang at iba pang kalakal. Bukod sa kalakalan, nagbigay rin ang mga kasunduang ito ng diplomatikong proteksyon sa Sulu. Sa pamamagitan ng matalinong pakikipagnegosasyon, napanatili ng sultanato ang kanilang kalayaan at naiwasan ang ganap na pananakop ng Espanya sa kanilang teritoryo sa loob ng maraming dekada. Mula sa matagal na pakikipaglaban sa mga Espanyol, ang Sultanato ng Sulu ay muling haharapin ang isang bagong kapangyarihan. Noong 1898, pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, ang Pilipinas ay inilipat sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Kasunduan ng Paris. Ang mga Amerikano ay agad na nagsimulang palawakin ang kanilang kontrol sa buong kapuluan, kabilang ang Sulu. Sa simula,
pumirma ang Sultan ng Sulu ng Bates Treaty noong 1899 na nagbigay ng ilang autonomiya sa sultanato. Ngunit hindi nagtagal, binawi ng mga Amerikano ang kasunduang ito. Sumunod ang marahas na mga labanan. Ang Battle of Bad Dejo noong 1906 at ang Battle of Bad Bagsak noong 1913 ay nagresulta sa malaking pagkamatay ng mga Moro. Sa pamamagitan ng mga labanang ito, unti-unting nabawasan ang kapangyarihan ng sultan at ang Sulu ay ganap na naisama sa ilalim ng pamamahalang Amerikano sa Pilipinas. Kahit na unti-unting nabawasan ang formal na kapangyarihan ng Sultanato ng Sulu sa ilalim ng pamamahalang Amerikano at kalaunan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, ang pamana nito ay nanatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Ang impluensya ng sultanato ay makikita pa rin sa kultura, relihiyon, at politika ng Mindanao at Sulu. Ang Islam ay patuloy na nananatiling pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga Tausug at iba pang Muslim na pangkat etniko sa rehiyon. Ang mga tradisyonal na batas at kaugaliang pinairal ng sultanato ay nananatili sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang mga nagmamana ng trono ng sultan ay patuloy na kinikilala ng kanilang komunidad bilang mga simbolo ng dignidad at pagkakaisa ng mga Muslim Pilipino. Hanggang ngayon, ang titulo ng Sultan ng Sulu ay may malalim na kahulugang kultural at espiritual para sa milyon-milyong tao sa Mindanao at Sulu. Isa sa pinakakontrobersyal na pamana ng Sultanato ng Sulu ay ang paghahabol ng Pilipinas sa Sabah, Malaysia. Noong ika-19 na siglo, ipinagkaloob ng Sultanato ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company bilang pagpapaupa, hindi bilang permanenteng paglipat ng pagmamay-ari. Ang bayad na tinatanggap hanggang ngayon ay tinatawag na cession money o bayad sa pagpapaupa, na patunay ayon sa mga taga-suporta ng paghahabol na ang Sabah ay hindi ganap na ibinenta. Nang maging independyente ang Malaysia noong 1963, isinama nito ang Sabah bilang bahagi ng kanyang teritoryo. Dito nagsimula ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ang Pilipinas, sa ngalan ng mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu, ay nagpapatuloy na igiit ang karapatang pangkasaysayan sa lupaing ito. Hanggang sa kasalukuyan, ang isyung ito ay nananatiling hindi pa ganap na nalulutas sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Sultanato ng Sulu ay hindi lamang isang lumipas na kaharian. Ito ay isang malalim na bahagi ng pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong matibay na simbolo ng paglaban sa kolonyalismo. Kahit harapin ang mga makapangyarihang puwersang Espanyol at Amerikano, patuloy na lumaban ang mga Tausug para sa kanilang kalayaan, relihiyon at dignidad. Ang tapang na ito ay nagpapakita na ang pagmamahal sa sariling kultura ay mas malakas kaysa sa anumang sandata. Para sa mga Muslim Pilipino, ang Sultanato ng Sulu ay pinagmumulan ng pagpapahalaga sa kanilang natatanging pagkakakilanlan bilang bahagi ng mas malawak na lipunang Pilipino. Ang aral na maaaring makuha sa kasaysayang ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang isang bansang may malalim na pag-unawa sa sariling kasaysayan ay may pundasyon para harapin ang kinabukasan ng may katatagan at pagkakaisa. At dito na tayo nakarating sa katapusan ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng Sultanato ng Sulu. Mula sa pagkakatatag nito noong ika-15 siglo sa ilalim ni Abu Bakr hanggang sa mga pakikidigma laban sa Espanya at Amerika at maging sa mga isyong diplomatiko ng modernong panahon, ang Sultanato ng Sulu ay nagpatunay na ito ay isang kaharian na puno ng tapang, kultura at dignidad. Ang pag-aaral ng kasaysayang ito ay hindi lamang para sa mga Muslim Pilipino, kundi para sa bawat Pilipino na nagnanais na maunawaan ang tunay na pagkakaiba-iba at pagkakaisa ng ating bansa. Ang kasaysayan ng Sulu
ay bahagi ng ating kolektibong pagkakakilanlan bilang isang bansa. Kaya naman, huwag nating hayaang makalimutan ang mga aral na hatid nito. Patuloy na mag-aral, magbasa at maghanap ng katotohanan sa ating mayamang kasaysayan. Salamat sa inyong pakikinig.